Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Good day sa inyong lahat, especially sa mga OFWs natin na iba't iba ang ating time zone, no? So, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat ng mga heroes na OFWs. Shout out sa inyong lahat. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, good day sa inyong lahat. Shout out rin sa inyo. Okay? So, may pag-uusapan tayong importanteng balita. Ito ay tungkol sa SWS survey. Naglabas na ng mga numero o percentage na 31% raw nag-worst ang quality of life sa Pilipinas o yung mga Pilipino. Okay? 31% nag-worst raw. Yan ang sabi nila. Okay? At ang binasa ko yung comment section, ang sinisisi nila itong ating presidenteng Bongbong Marcos at yung former President Duterte. Kaya raw nag-worst ng 31% yung quality of life sa Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin itong pag-uusapan, guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para marami ang makarinig sa balita na ito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Importante yung like and share, ha? And also, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, importante na masubscribe ninyo at ma-follow ninyo para lagi kayong updated sa mga totoong balita tungkol sa administrasyong Marcos at Duterte. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa YouTube at Facebook. 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow and subscribe na lahat. Thank you very much. Okay, without further ado, let's move forward. And ito nga, itong balita na ito, susuplakin lang natin itong mga taong mga nag-blame sa ating presidente at ang ating former president. Okay? Sa SWS survey kasi, nakita ko sa balita sa Manila Bulletin na naglabas ng percentage o numero yung SWS na 31% raw ang nag-worst ang quality of life sa Pilipino. Okay? So basahin natin itong balita. Ito yung balita, oh. Manila Bulletin, 31% of Filipinos said that their life got worse in the past 12 months. Okay? 29% said it got better and 39% said it was the same according to a survey released by the social weather station SWS on Wednesday, September 14. So, ito yung caption nila, quality of life worst for 31% of Filipinos SWS survey. So, ayan. So, nakita ko while I was reading this, chinek ko yung comment section kung ano yung mga reaksyon ng pulso ng taong bayan. Meron din namang marami rin nang nakaintindi bakit nag-worst, no? Masasabi nating nag-worst ng 31%. Meron ring hindi nag-agree doon. Meron ding mga pasaway na ang kanilang sinisisi dito ay si Presidente Bongbong Marcos at yung former President Duterte natin. Yun ang kanilang sinisisi dahil raw nag-worsen ng 31% ang quality of life ng Pilipino. Kesyo, deserve raw ng Pilipino ito dahil sa mga politikong binoto raw during the election. Kasalanan raw ng 31 million itong nangyaring nag-worst na quality of life. So, meron pa silang mga statistics, no? Yung nag-comment, no? Yung mga anti-Marcos talaga, meron pa silang mga statistics doon na kaya raw 31% yung nag-worst na nag-worse ng 31% ang quality of life dahil raw
31 million raw ang bumoto kay PBBM. Mga ganun bang walang basihan? 31 million, 31%. O, ganun yung kanilang mga argument na wala naman sa hulog ang kanilang mga argumento. Ha? Nasaan na raw yung mga unity? O, ayan, bagsak tuloy ang quality of life. O, ganyan ang mga sinasabi nila. Sa aking sarili naman, okay, I will vlog this news, no? Sabi ko, hello. Ito yung masasabi ko sa inyong mga nagko-comment na nagbi-blame kay Presidente Bongbong Marcos at former President Duterte. Hello sa inyo. Wake up. Wake up. Kayong mga ano diyan, mga bulag diyan. Wake up, no? Ang reason kaya nag-worse, no? Ng 31%, nag-worsen ng 31% ang quality of life ng Pilipino. Hindi ko alam kung paano ito sinorvey ng SWS, no? Hindi ko yung kanilang process ng pag-survey, no? Kung talaga bang 31% ang nag-worse itong quality of life sa Pilipinas, no? Ang number one reason diyan is common sense, gasolina. Tumaas yung gasolina, mga tol. Oh, yan sa nag-blame kay nag-blame ng mga Marcos at Duterte. Oh, isip-isip rin ha. Ang reason nito ng pagbagsak ng ekonomiya natin ay yung gasolina. Okay? Pati nga yung first world countries, bumababa rin ang kanilang ekonomiya. First world countries na yan. Okay? Kung inyong try to analyze, pati rin sila, apektado rin sila. Humihirap rin, humihina rin ang kanilang ekonomiya. Tumaas ang gasolina. Alam niyo ba kung bakit tumaas itong gasolina? Tumaas ito dahil sa Ukraine at Russia. Okay? Alam naman natin yan lahat, di ba? Tumaas ang presyo ng gasolina dahil sa nangyari ng Ukraine at Russia. Ayaw ko na lang i-explain bakit anong nangyari sa Ukraine at Russia. Common sense. Alam naman natin lahat yan. Yan, number one yan, gasolina. Bakit tumaas ang gasolina? It's because because the conflict about Ukraine and Russia. At isa rin nating i-consider is yung climate change. Sa ating hindi lang Pilipinas yan ha. Buong mundo merong climate change. Buong mundo nagsasuffer ngayon sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Apektado ang lahat ng natural resources kung merong climate change. Apektado natural resources. Alam nyo na kung ano yan. Di ba? Apektado lahat, konektado lahat yan. Pag yung natural resources lahat dito sa sa atin sa mundo, if may crisis diyan sa natural resources dahil merong climate change, apektado lahat yung presyo. Tataas yan lahat. Okay? So, don't blame the president and the former president. Walang kinalaman si former President Duterte dito at si PBBM. Buti kung tamad yung presidente natin noon. Buti kung tamad yung presidente natin ngayon. Puro yun mga magagaling. Bakit sila yung sinisisi ninyo? O talagang mahina lang talaga ang jutak ninyo? Kahit sinong ilagay nyong leader, kahit sinong presidenteng ilagay nyo, walang magagawa dyan sa pagtaas ng gasolina. Makokontrol ba yan ni PBBM? Makokontrol ba yan ni former President Duterte yung pagtaas ng gasolina? Makokontrol ba nila yung climate change? Ano ka? Hindi ka naman Panginoon. Hindi mo yan makokontrol. Kahit sinong ilagay, may crisis talaga. May crisis sa buong mundo. Yan ang tandaan ninyo mga yung mahina sa jutak na nagko-comment dito sa balita, ha? Okay? Natamaan pa tayo ng pandemic.
Plus natamaan pa tayo ng pandemic. Di ba? Gasolina. Hindi gobyerno ang sisisihin natin. Nagre-recover pa tayo sa pandemic eh. Di ba? 2019, 2020, 2020. 2 taon tayong nagsasuffer, nag-recover the pandemic. Lahat yun, maraming expenses napunta sa medical field. Instead of mapunta yun sa agrikultura, mapunta yun sa ayuda, quality of life, hindi napunta dahil napunta yun sa alangan naman hindi natin bigyan pondo yung ating medical fields na nagka-pandemic naman tayo. Lahat tayo matutodas niyan. May vaccine pa tayong ni-roll out, di ba? So marami, may mga facilities pang kanilang ginawa para sa mga nabiktima ng pandemic na. Di ba? So talagang yung quality of life magwo-worst yan. Nagre-recover pa nga tayo. Plus ito pang Ukraine at Russia. Sa nangyari, tumaas pa yung gasolina. Tipon-tipon na, climate change. So ito number 1 is yung gasolina. Sobrang mahal. Number 2, climate change. Apektado tayo sa climate change dahil yung natural resources na apektado rin. Pangatlo, natamaan tayo ng pandemya. Medyo nagre-recover pa ang lahat ng countries, no? So, kung magre-recover ka, so syempre yung mga resources ninyo, hindi kayo muna mag-i-import o mag-i-export kasi kanya-kanya yan. Inuuna nila yung taong bayan nila sa ibang countries. Di ba? So, utak rin. Huwag mong sabihin na kaya naghihirap ang Pilipinas ngayon dahil kay PBBM, dahil kay President Duterte noon. Grabe naman. Gamitin din natin ang utak. Okay? Huwag niyong sisihin ang gobyerno dito. Wala tayong control dyan sa gasolina. Wala tayong control dyan sa pandemic. Wala tayong control dyan sa climate change. Utak rin ang gamitin mga talangkang dilawan dyan na nagko-comment dito. So, kayong mga nag-blame sa gobyerno o sa mga nagdaang presidente o itong presidente natin ngayon, move on na kayo kayong mga utak talangka. Kung ayaw nyo sa leader ngayon, no? Manahimik na lang kayo. Yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Wala kayong magagawa. Sila ang nanalo. Binoto yan ng taong bayan. Diba? Respect our democracy. Yan ang ibinoto ng taong bayan eh. Yan ang demokrasya. Yung mga manok nyo during the election, dumaan naman yan sila sa tamang proseso. Binoto nyo. Binoto namin yung aming manok. Ang nanalo, yung mga Marcoses. So wala na kayong magagawa dyan. Lahat na ba yung problema sa ating mundo, i-blame nyo sa mga nanalong politiko sa Pilipinas? Demokrasya tayo. Respect our democracy. Yun ang lang masasabi ko sa inyo. Huwag nyong lahat isisisi sa gobyerno kung ganito ang quality of life natin. Kasi noon pa, naghihirap na talaga yung Pilipinas. Okay? Former President Duterte tries to fix it, but unluckily, dumating yung pandemya. Apektado tayo. Dumating pa yung problema ng Russia at Ukraine. Nag-climate change pa. So, binalas talaga tayo. Okay? So, don't ever blame our president today and our former president. Walang kinalaman sila. So, utak rin gamitin kasi wala kayo sa hulog. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Babasahin natin yan ng iyong opinion tungkol dito sa quality of life ng Pilipinas. Tumaas raw ng 31%. Yan ang sabi ng SWS survey.
mag-comment, mag-react kayo tungkol sa issue na ito at babasahin natin yan. Okay, don't forget, i-like at i-share itong video na ito para marami ang makarinig, marami ang makakomment, at i-follow, subscribe ang ating YouTube at Facebook para lagi kayong updated dito sa mga pangunahing issues sa Pilipinas. Okay? So guys, mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day. See you in my next video. God bless everyone.